Pinili kong sumunod kay Jesus at hindi na lumingon pa. Nang ipahayag sa akin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa paraang hindi ko pa naranasan noon. Nang buksan niya ang aking mga mata upang makita ang kanyang pag-ibig at kadakilaan, naunawaan ko na karapat-dapat siya sa aking buong pagsuko. Doon ko unang ninais ng buong puso na isuko ang aking buhay sa kanya. Alam ko na sa aking pagsuko ay talagang isinusuko ko rin ang sarili kong mga plano at maaaring iba ang plano ng Diyos para sa akin. Inisip ko ang halaga ng pagsunod. Sinasabi sa Biblia, hindi ka maaaring maging alagad ko kung hindi mo isasaalang-alang ang halaga. Kailangan mong pasanin ang iyong krus at iwanan ang lahat. Nagpasya akong sumunod kay Jesus at hindi na bumalik. Hindi naman sa pinagsisihan ko ang pagsunod ko sa Diyos dahil lang sa naging mahirap. Talagang may kapalit. May mga panahon ng paghihintay. May proseso sa pagiging taong tinawag ng Diyos sa iyo na maging. May mga panahon sa apoy ng pagdadalisay. Ang kanyang daan ang pinakamabuti. Ang kanyang paraan ay perpekto. Ang pagpapakumbaba ang pinakamainam na daan upang maging matatag. Ako'y nagpapakumbaba sapagkat alam kong ang Diyos ang higit na nakakaalam. Sino ba ako? Kaya kung hindi ko man nauunawaan ang mga nangyayari ngayon, kung bakit ganito ang mga pangyayari, kung bakit tila walang pag-usad, alam kong hawak ito ng Diyos. Patuloy lamang na sumunod sa Kanya. Isang hakbang matapos ang isang hakbang. Simple, tulad ng isang bata may kababaang loob. Alam kong ginagabayan ng Diyos ang bawat hakbang ko at iyan ay isang mapayapang lugar na kalalagyan. Hindi mo kailangang pilitin unawain ang lahat o alalahanin kung paano magaganap ang mga bagay. Nasa ilalim ito ng kapangyarihan ng Diyos at kapag panahon na para bumukas ang mga pintuan, siya mismo ang magbubukas nito at walang pakana ng kaaway ang makapipigil. Ito'y isang mapayapa at simpleng buhay. Marami ang hindi ito nakikita dahil sa labis nilang ginagawang komplikado ito. Ngunit sa totoo lang, ganito lang kasimple ang sumunod kay Jesus. Upang palakasin sa gitna ng lahat ng ito para hindi kailanman maligaw, nananatili sa kanyang kalooban at nananatiling matatag.